Nako, eto na po mga kaubayan, Cayetano binira si Lacson. Nako, Lacson nabuko. Yan po ang ating pag-uusapan at bibigyan ng reaksyon sa video ito mga kaubayan. Pero bago po sana natin simulan yan, palike naman po ng video ito mga karibin natin. Malaking tulong po yan. Maraming salamat po. At eto nga, no? Bago po natin i-play yung video mga kaubayan, bago po natin i-play yan, eto gusto ko lang pong i-share ito, no? Itong si Senator Ping Lacson. Sabi niya po kasi dito, eto, si Senator Ping Lacson. Ayan mga kaubayan ha. Sabi po dito ni Senator Ping Lacson mga kaubayan, hindi po matatawaran ang aking hangarin na ituwid ang katiwalian dito sa ating bansa. Aray ko po. Ha? Pero ano po bang ginawa niyo, Senator Ping Lacson? Diba? Do you really mean, no? Your statement na yung hangarin mo, no? Ay hindi matatawaran para maituwid, no? Ang mga katiwalian sa ating bansa. Mukhang ang nakikita po kasi ng taong bayan, no? Ikaw po ay kasapakat. Okay? Ikaw po ay kakuntsaba. Ha? Ng mga gumagawa ng katiwalian dito sa ating bansa. Yan po ang nakikita ng taong bayan. Kaya itong sinasabi mo, parang hindi po kapanipaniwala. Ewan ko lang po mga kaubayan kung may naniniwala pa po dito sa sinasabi ni Senator Ping Lacson. Kasi tayo po dito sa Pinas News Review ay hindi po naniniwala dito po sa kanyang sinasabi. Kasi tingnan nyo iba po yung kanyang ginagawa, iba naman po yung kanyang sinasabi. O kung ganito pala yung kanyang sinasabi, bakit niya pinoprotektahan? No? Bakit ayaw niyang ituloy yung investigasyon sa Blue Ribbon? Dito po sa mga dating empleyado ni Saldico, mga kababayan. Di ba? That is one reason. Ako talaga itong si Lacson, no? Anyway, yan mga kababayan. Ano po ang masasabi nyo dyan? Just comment down below. At eto mga kababayan, pasadahan na po natin yung video. Eto po, Cayetano binira si Lacson. Lacson nabuko. Pasok. Inaaraw-araw ni Senator Lacson. 'Di ba nasabi ko na kasi nabuko sila eh. Nabuko. So kasi kung susundan niyo, hukayin niyo yung ibang mga video at sa mga statement ni Senator Lacson, dumating ang point, siya na yung sumasagot eh. Siya na nag-i-interpret ko ano sinabi ng mga witness. Correct. Siya na nagsasabing, etong witness na to, okay, eto hindi, eto credible, eto hindi. Ayaw kasi talagang lumabas ang buong katotohanan tungkol sa massive corruption that has been going on for the last 4 years. Sabi po dito ni Emilita mga kabayan, thank you Senator Alan for these wonderful and meaningful messages. You're great. We will vote you in the next election. We need you. Ayan mga kabayan. No? And yung simbolo ng massive corruption na yan ay nasa flood control. So I promise you I'll talk a little bit about the impeachment. So most of the news is about the pre-trial. So just 2 topics lang. Bakit pre-trial? Kasi if you remember po, nagkaroon ng time during the hearing of former Chief Justice Corona na bumagal at tumagal kasi nga habang nagta-trial, minamark pa yung mga ebidensya. And then, pag ang prosecution biglang nagtanong, pwede bang yung second o third article ang i-present or may skip kami? O kaya kung parehong dokumento or parehong witness ang gagamitin, debate pa parate. So I really have to thank Secgen Joel, Senate Secretary Joel Montales and the professional Senate staff and yung mga researchers ng iba't ibang mga opisina ng mga senador who all agreed na kailangan talaga yan. So although some might think na may ups and downs yan every day, mas mabuti na yan kaso sa everyday sa trial magka-problema. So having said that, the second point kasi I want to make, and I think this is the most important point in the trial, is yung political neutrality or yung impartiality. So all throughout history, ang issue parati sa isang korte is to be impartial. Impartial. Ibig sabihin po, walang kinikilingan, di ba? Hindi pwedeng umpisa pa lang, A versus Bias B, na. kampi ako kay B. Correct. Diba? Kaya nga sa jury system, they have to make sure na yung mga nasa jury
hindi biased. So supposedly sa system natin na may judge, Sabi po dito ni Sylvia, tama ka po dyan, Senator Alan Cayetano, God bless. Ayan, I support SP Alan Peter Cayetano. Hanggang ngayon, tinatawag pa rin na SP, no? Si Senator Alan, yan mga kababayan. Sabi naman po dito ni Ino Chana, good job po ang ginagawa nyo. Go, go, go lang po, we support you. Ayan mga kababayan. sila dapat ay trained na kahit na may personal opinion or may feelings about it, they apply the law. Diba? So for example, kung yung isang judge namatayan dahil sa drunk driving, pero ang batas natin, drunk driving 6 years lang, hindi pwedeng sabihin ng judge, 9 years ikulong yan. Kasi nga, kailangan niya sundin yung batas. But yung judge kasi is trained. So ang problema natin sa senator judges, we're not really trained as judges. Of course, some of us have been in other impeachment trials or whether sa House or sa Senate, so may konti ng experience. But still, ang layo sa training kahit na ng ating MTC or RTC judges, di ba? So yung impartiality is very important. So if you remember when we convened the court, nag-oath taking, di ba? Nauna ako at pagkatapos nag-oath naman yung lahat ng senator. Makikita nyo po dito sa... So yan, sabi po dito ni Zenia, mga kabayan, sinisira ni Senator Lacson ang credibility niya. Kinalimutan niya ang nakaraang martial law na isa sila ni Senator Soto na nakiisa. Ayan, no? Sa people power na patalsikin si Marcos Sr. dahil sa dictatorship at corruption. Ngayon, nasa tungkulan sila ni Soto, nag-iba ang kanilang prinsipyo. Kahit nakikita na ang malawakang massive corruption, malawakan na massive pa, at abuso sa kapangyarihan, sila pa ang nagtatakip kahit mas masasabing talamak ang alleged nakawan sa pondo ng bayan. Ayaw nilang kasuhan ang mga magnanakaw dahil ba sa isa rin sila na involved? Ayan, nagtatanong po mga kabayan. Wala silang konsensya kahit maraming nahihirapan at nawala ng mga bahay dahil sa baha at mga naghihirap, bunga ng ghost project at trilyong nawawala sa pondo ng bayan. Bakit si Senator Lacson at Soto pinagtatakpan ninyo ang mga magnanakaw? Ayan mga kabayan. Resolution adopting the rules of procedure on impeachment trials. Sa Rule 3, before the consideration of the articles of impeachment, the presiding officer shall administer the prescribed oath or affirmation to the members of the Senate then present and to the other members of the Senate as they may appear, whose duty shall be to take the same. Upon presentation of the articles to the Senate shall specify the date and time for consideration of such articles unless the Senate provides otherwise, di ba? So yan, ginawa natin lahat. Tingnan niyo yung next paragraph. Senators shall observe political neutrality during the course of impeachment trial. Tapos dinefine niya, political neutrality shall be defined as an exercise of public officials' duty without unfair discrimination and regardless of party affiliation or preference. Okay, ulitin ko without unfair discrimination and regardless of party affiliation or preference. So whether admin ka and policy ng admin, if it's the policy of the admin to impeach a certain official, and whether opposition ka at ayaw mo ma-impeach, or baliktad, admin ka, ayaw mo ma-impeach, opposition ka, may gusto kang ma-impeach, dapat may fairness, dapat walang unfair discrimination. Correct mga kabayan, no? Kasi yung ginagawa nila mga kabayan, no? Yung ginawa nila dito kay VP Sara, hindi naman nila in-apply doon kay kay President Bongbong Marcos Jr., mga kabayan. Eto, pakita po tayo Balikan po natin dito. Mayroon po akong dito na save na balita. Kala nga. For example na lang ito mga kabayan. Diba? Sa balitang ito talagang sabi po nito, psychiatrist ipapatawag ng prosecution. Ito ka lang sabi po dito mga kabayan, psychiatrist ipapatawag ng prosecution upang suriin ang umano'y banta ni VP Sara sa impeachment trial. Yan
mag-aano pa sila, mag-hire pa po sila ng psychiatrist, no? Eto ang point ko dito mga kabayan. Bakit noong impeachment ni President Bongbong Marcos Jr., hindi man lang kayo nagpatawag ng doktor para suriin mga kababayan, no? Para i-test siya ng hair follicle. Diba? Diba? Dito, lahat ng resources ginagamit ninyo. Oh. Ito yung sinasabi ni Senator Cayetano na hindi kayo fair, 'di ba? Kahit nasa administration ka, kahit nasa opposition ka, parehas lang po 'yan. Impeachable officer. Pero dito kay BP Sara, lahat ginagawa ninyo. Kinakalkal ninyo yung mga dati pa. 'Di ba? For example dito sa psychiatrist, di mag-hire din kayo ng doktor na magsusuri kay President Bongbong Marcos Jr. para magpa-hair follicle test, 'di ba? Para patas naman ang laban. Ay nako. Kaya eto pa yung isa pa mga kabayan sa BIR, 'di ba? Kinakalkal nila up to 2007. Okay? Pero eto yung ill-gotten wealth ng Marcos, kinalkal nyo ba? Hindi. Ibig sabihin, mga kabayan, may problema dito. Hindi ninyo tinutupad yung inyong tungkulin na lagi nyong sinasabi. At dinadamay nyo pa ang taong bayan sa bawat mga salita ninyo. Inayupak na yan, nanaka pa. Anyway, back tayo dito kay Senator Cayetano. Pasok ulit. Dapat may political neutrality. That's why, dun pa lang nung nabuo yung bagong majority nung May 11, ang sinabi sa amin ang priority, dalawa, ang ating ekonomiya, at pangalawa, yung magkaroon ng fair at maayos. Yun po ang sabi nila, fair at maayos, impartial at maayos na impeachment. Pero nagulat kami, bakit naging priority na buwagin yung bagong majority at tanggalin ako bilang Senate President. Correct. So, isang theory dyan na lumabas is that ayaw kasi talagang lumabas ang buong katotohanan tungkol sa massive corruption that has been going on for the last 4 years. And yung simbolo ng massive corruption na yan ay nasa flood control. Nililiwanag ko po yun kasi sabi nung iba, flood control lang. Hindi po. Napakaraming instances of corruption. Some are endemic. Some were there. For example, pag sinabing Customs, BIR, DPWH, to be fair to the Marcos administration, even President Duterte said na may corrupt na contractor sa DPWH. Even President Duterte said, yan BIR, yan. Sabi nga dito ni Neil Medina, actually hindi lang naman flood control, nanggagaling ang mali-malitang nakaw. Okay, I believe sa lahat ng sangay ng gobyerno, pati sa pagbebenta ng mga asset ng gobyerno. Oo nga, no? Kaya nga dapat malansaga na ang mga sindikato dahil kung hindi, lilimasin nila talaga ang kaban ng bayan. Correct. Itong sinasabi dito ni Neil, no? I agree kasi konti lang yung impormasyon natin mga kabayan patungkol po doon sa ibinentang gold reserve ng ating bansa, di ba? Maaring yung gold reserve, hindi naman natin sinasabi na but speculation nga lang sabi dito ni Niel, no? Yung pinagbentahan ng gold reserve natin, no? Hinahanap po ng taong bayan, saan po ba napunta yan? Kasi may utang kayo abroad, di ba? Trillion ang inuutang tapos nagbenta pa ng gold, ibang asset ng ating bansa. Saan po ba napupunta yan? Isa lang po naman ang napupuntahan, di ba? Yung mali-malitang yan mga kababayan. Yan po ang napupuntahan yan. Di ba? Customs, remember, may kinulong siya sa Bureau of Immigration, di ba? BID. Lalo po during the time of President Pinoy, who we also honor today. Many people are honoring him. I had the privilege of also serving with him 3 terms sa Congress and then sa Senado. We were not always in agreement, but I recognize the good that he's done as I recognize the good done by President Duterte. And during the Pinoy years, anti-corruption was also very important. So having said that, nung lumabas yung Napoles, sabi, grabe naman to. May ghost, may yung pera parang dumadaan lang sa foundations tapos sa bulsa na ng politiko at ng contractor pumupunta. Ang parang ganun din pong nangyayari ngayon, 'di ba mga kababayan? Napakalaking pera po ang talagang nawawala sa atin. Kababayan, sabi ng mga BBM vloggers, bakit kayo tututok sa flood control lang? Nakakasawa na raw mga kababayan. Hindi po nakakasawang
ulit-ulitin natin yan, no? Trilyon po ang nawawala, di ba? O, sabi po dito mga kabayan ni Benji, wow, gumagalaw na ang mga alagad ni Judas para di matuloy ang flood control investigation. Lahat may hangganan at katapusan. Manalig tayo sa lumikha. Karma is real. God save the Philippines. Ayan mga kabayan. Dapat maalis na mga korap na senadora na walang hiya, kawatan. Oh, ayan mga kabayan. Sa paglagay nyo, maalis ba sila? I think mahirap, no? Sa panahon ngayon, mahirap maalis ang mga inayupak na yan. Diba? The best ka talaga, Senator Alan. Relax lang po. Pero, may nangyayari. Hindi tulad nila ang ingay kasi takot na, correct? Yeah. Mga kababayan, nagmukhang barye. Yung Napolis, pagdating dito sa ghost project sa flood control, Tama. isipin nyo, 350 billion a year. Yun ay sa flood control pa lang. Hanggang ngayon po, yung corruption dun sa maintenance projects na is another 300 billion a year. Halos wala pa akong nababasa dyan. So, napakarami pa ho. So, statement po ni Senator Win, paraphrasing, pag may lumabas na ebidensya, pwede mag-hearing. I'm not so sure kung eksakto yun ang sinabi niya. So I won't comment sa kanya. But yung sinabi po ni Chairman Erwin na iikot na lang ba tayo sa flood control? O kaya yung sinabi ng iba na kapag ka may bagong ebidensya, hindi po ganon. Pag nag-iimbestiga ka, ikaw nag-uhukay. Ikaw nag-investigate. Ikaw nag-uncover. Correct. Di ba? O, sabi nga ni Erwin Tulfo mga kabayan, iikot na lang ba yung investigasyon dyan sa flood control ng Blue Ribbon? Nayupak na yan. Bakit hindi? Pera ng taong bayan yan Bakit hindi, Senator Erwin? Diba? Bakit ikaw? Hindi ka ba interesado dyan? Hindi ka ba interesado sa trilyon na yan? Kung saan napunta yan? Diba? Sa statement na yan ni Erwin Tulfo mga kabayan, we are sure, yan sasabihin na natin, we are sure na meron po siyang pinagtatakpan. Diyan po sa statement na yan. Alright? Anyway mga kabayan, ano po ang inyong opinion, reaksyon patungkol po sa video ito? Just comment down below mga kabayan at syempre huwag pong kalimutang i-like at i-share na rin po ang video ito at pa-subscribe mga kabayan. Maraming salamat po.